Lola, ayaw ko nang magkolehiyo. Pinag-aral kita sa lahat ng mga taong ito. Ang tanging hiling ko ay makita kang makaalis sa mahirap na bayang ito sa bundok. Paano ka makakapagbitiw sa kolehiyo? Pero napakamahal ng matrikula. At dagdag pa riyan, ang iyong kondisyon sa puso ay nangangailangan ng malaking halaga para sa paggamot. Matanda na ako at isang pa ako ay nasa hukay na. Ano pa ang saysay ng operasyon para sa akin? Sa totoo lang, ang pamumuhay ay pabigat lang sa iyo. Baka mas mabuti pang mamatay na lang ako. Lola, huwag kang magsalita ng ganyan. Pwede pa nating subukang maghanap ng paraan para sa matrikula. Hindi maganda. Lagnat dahil sa araw. Bakit kumikirot ulit? Ang babaeng may itim na marka ng bulaklak ng peach sa kanyang baywang, ang tanging purong na katawan sa mundong ito. Sir, gising na po kayo. May nararamdaman po ba kayong masakit? Gusto nyo bang? Hubuin ko na po ang damit nyo. Hubarin mo ang iyong damit para sa akin. Hubarin mo. Ano nang ginagawa mo? Binabalaan kita. Ikaw. Bitawan mo ako. Kung gagawin mo pa to, ihingi ako ng tulong. Bitawan mo ako. Ano nang ginagawa mo? Kapag inatake ng yang poison, maibsan lang ito sa pamamagitan ng pagdikit ng balat sa isang katawang may dalisay na yin. Makakatulong yun para gaman ang mga sintomas. Kung hindi, talagang hihingi ako ng tulong. Manyakis ka. Umalis ka dito. Umalis ka. Sinabi ko, umalis ka dito. Xiao, pasensya na at nahuli ako. Anong nangyari sa bibig mo? Umalis ka. Maghanap ka ng impormasyon tungkol sa isang babae. Opo, sir. Niyan. Anong problema? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Lola. Paano ka na-discharge sa ospital? Napakamahal ng pagstay doon. Ang matrikula mo sa kolehiyo, hindi ko pa rin nakakalap ng sapat, di ba? Telepono mo. Hello, ito ba si Jiang Nian? Ako ang presidente ng Jiangcheng University. Hello, President. Tungkol sa matrikula ang tawag ninyo, di ba? Pwede bang bigyan ninyo kami ng kaunting panahon? Sa totoo lang, kakausapin ko lang sana kayo tungkol doon. May isang misteryosong benefactor na nagbayad ng matrikula mo sa kolehiyo para sa 4 na taon, at bibigyan ka rin nila ng buwanang scholarship na $100,000 kada buwan. Congratulations, Jiang Nian. Pwede ka nang pumunta sa universidad para mag-enroll. Salamat, President. Niyan. Pwede ka nang magkolehiyo. Hoy, mga kaibigan. Ako ang kinatawan ng mga freshmen ngayong taon, si Jiang Nian. Ano naman kung ako ang top student sa buong eskwela? Isang cute lang na batang galing sa mahirap at liblib na bayan. Bakit siya ang magsasalita para sa amin ng mga freshmen? Itsura at background ng pamilya. Wala namang kayang pantapat si Jiang Nian sa sapatos ng campus queen natin. Mga tol-unan ay hindi karapat-dapat ikumpara sa akin. Iyon ang speech ko para ngayon. Salamat sa inyong lahat.
Salamat sa speech ng ating outstanding na kinatawan ng mga freshmen, si Jiang Nian. Sunod naman, bigyan natin ng mainit na pagtanggap ang pinakamalaking shareholder ng Jiangcheng University, pati na rin ang magbabayad ng tuition at living expenses ni Jiang Nian sa susunod na 4 na taon, si Ji Qingxiao. Diyos ko, ang sobrang yamang si Chinye mismo. Bakit pupunta ang isang big shot na tulad niya sa freshman ceremony natin? Paano nakakuha ng sponsorship ang cute na to, mula sa pinakamayamang tao sa paligid? Kapag umakyat na sa entablado si Chinye, siguraduhin mong magpasalamat ng maayos. Kilala si Chinye sa pagiging walang awa. Kapag nagalit siya, wala tayong pag-asa sa lungsod na ito. Tanggalin mo. Jiang Nian, nawawala ka na ba sa sarili mo? Pulutin mo ang mga bulaklak na yan, ngayon din. Ikin, salamat po sa pagpapaaral sa akin. Babawi ko ang bawat sentimo ng living expenses at tuition ko sa 4 na taong ito. Babayaran mo ako. Alam mo ba? Kung ano ang gusto ko, Ikin, hindi ako ang klaseng babae na iniisip mo. Sa pinakamasama, tatanggi na lang ako sa sponsorship mo, yun lang. ma-expel sa harap ng publiko sa entrance ceremony. Ma-revoke ang admission mo magpakailanman at magbayad ng 1,000 beses na penalty. Baka hindi mo pinapansin. Pero kaya ba ng kondisyon ng puso ng lola mo? Ang ganong klaseng pagkabigla. 3, 2, 1. Huwag. Maligayang bati, Ginoong Xiao. Sa wakas ay natagpuan mo na, ang nag-iisang dalisay na katawang yin sa mundo. Basta ikaw at si Jiang Nian ay magsasama sa kama, gagaling ang laso ng yang, at magkakaroon ka ng mahabang buhay. Pero, Sabi nila, na ang dalisay na yang at dalisay na yin ay natural na nag-aaway. Kung talagang pagsasamahin mo sila, magdudulot ito ng malubhang pinsala sa katawan ni Jiang Nian. Sa pinakamagaan, maaari siyang maging baldado. Sa pinakamasama, maaari siyang mamatay. siguraduhin ayusin ang kanyang mga bagay-bagay, sakaling mangyari. Ginoong Qin, ito ang katibayan ng utang na isinulat ko. Ang interest rate ay katulad ng singil ng bangko. Para sa perang hiniram mo sa akin, hindi kita utangan ng kahit isang sentimo. Ginoong Qin, ano ba talaga ang ginagawa mo? Isang estudyante lang ako mula sa probinsya. Wala akong maibibigay sa iyo. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Ang gusto ko ay ang iyong unang pagkakataon. Ginoong Qin, hindi ako ganoong klaseng babae na basta-basta nakikipagtalo. 5 milyon, Ayaw ko ng pera mo. 10 milyon, Ginoong Qin, ako, si Jiang Nian, ay hindi magbebenta ng aking dignidad para sa pera. Ginoong Qin, kailan mo pa nakuha ang marriage license natin? Kahapon lang tayo nagkakilala. Paano tayo maaaring ikasal? Hindi, gusto kong magdiborsyo. Ngayon na. Pwede ang diborsyo. Pero kung ibibigay mo sa akin ang iyong unang pagkakataon, ngayong gabi, magdiborsyo tayo ngayong gabi kung papayag ka. Ginoong Qin, ayoko talaga. 3 minuto. Hanapin mo para sa akin ang lola ni Jiang Nian. Teka, gagawin ko ang gusto mo. Basta, wag mo nang guluhin ang pamilya ko. Ako ay hindi pa handa. 3 araw lang ang ibibigay ko sa iyo. Miss Jiang, mula ngayon, dito ka na sa kwartong ito titira. Qin, hindi ba't para lang sa akin ang kwartong ito? Ano nang ginagawa mo?
Hindi ba't sinabi mo bibigyan mo ako ng 3 araw? Hindi pa talaga ako handa. Ikaw. Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kung ayaw mo, huwag kang kikilos. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung ano ang magagawa ko sa'yo. Kin, ang init ng katawan mo. May sakit ka ba? Paano kung dalhin na kita sa ospital? Lola, okay ka lang ba? May nang-inis ba sa'yo? Wala. Sa totoo lang, kakatawag ko lang sana sa'yo. Kakatapos ko lang ng heart bypass surgery ko. Sabi sa akin ng hospital director, ang operasyon ko ngayon ay espesyal na inayos lahat ni Xiaoye para sa akin. Itong si Xiaoye, hindi lang nagbayad ng kolehiyo mo, pati mga bayarin ko sa ospital ay siya rin ang sumagot. Anak, sa hinaharap, kailangan mong tuparin ang utang na loob sa kanya, ha? Itong si Qin Xiao. Mukhang napakasungit. Pero palihim pala siyang nagbayad ng paggamot sa lola ko. Matigas lang ba siya sa labas pero mabait naman sa loob? Kin, salamat sa pagbayad mo sa paggamot ng lola ko. Gagawin ko ang lahat para mag-part-time at mabayaran ang mga gastos sa paggamot at operasyon. Kasunduan lang yan. Gawin mo ang parte mo. At huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ito ay... Bilis. Linisin ninyo ang lahat ngayon din. Guma, ano na nangyayari sa lahat ng koronang ito para sa patay? Si Ikin ay buhay na buhay at malusog, di ba? Si Xiaoye ay maaaring isang lalaking may kapangyarihan sa lahat. Ngunit dahil isinilang siya na may purong yang nakatawan, palagi siyang nahihirapan sa sakit tuwing tatamaan siya nito, parang nasusunog ng buhay. Sobrang sakit, hindi kayang tiisin, maaaring hindi pa siya makaabot sa edad na 30. Kaya, yung mga side branch ng pamilyang Qin, na nagnanais sa posisyon ng head of the family, patuloy na nagpapadala ng mga bagay na ito na nagdudulot ng malas. Sinusubukang sampain si Xiaoye. Paano naging ganito kalala? Tapos, ano nang sabi ng doktor? Sinabi ng master na ang sakit ni Xiaoye ay mapapagaling lamang sa pamamagitan ng pagsasama sa isang babaeng may purong yin. Ginang. Isa kayo sa 1,000,000, ang tanging purong yin na katawan sa mundong ito. Upang mapanatiling buhay si Xiaoye, kailangan talagang makipagtulungan kayo sa kanya. Ako. Ang gusto ko ay ang iyong unang pagkakataon. Kaya pinakasalan niya lang ako para iligtas ang sarili niyang buhay. Ikin, bakit ang init ng katawan ninyo? Alam mo, itong si Xiaoye, hindi lang niya binayaran ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Sinagot din niya ang mga bayarin ko sa ospital. Dahil napakarami na niyang nagawa para sa atin. Hindi ba dapat ako? Ay, oo nga. May $1 bilyong sa card na ito. Kompensasyon ni Xiaoye para sa iyo. Mangyaring tanggapin ito. Yung $1 bilyong na bayad para sa kanyang buhay, tinanggap ba niya?
Oo, sabi ni Wuma, hindi tumanggi si Miss Jiang. Kinuha ang card at lumabas ng pinto. Lene, Ako, si Jiang Yan. Hindi kailanman magbebenta ng aking dignidad para sa pera. itong babaeng ito, laging nagsasabing hindi ibebenta ang dignidad. Ngunit sa huli, gusto pa rin ng mas maraming pera. Munting Mong, pakiusap, hayaan mo akong makita si Master Wu Liang kahit isang beses lang. Munting Monghe, nagmamakaawa ako. Ang aming Master Wu Liang ay parang isang buhay na alamat. Ang tanging mga bisitang tinatanggap niya ay mga bilyonaryo pataas. Ikaw ay isang walang kwentang taga-probinsya lang. Anong maibibigay mo para makita ang aming Master Wu Liang? Sige, sige, sige. Huwag mong dudumihan ang aming pasukan. Munting Monghe, pakiusap, nagmamakaawa ako. Itong babaeng ito, anong klaseng pakana ang ginagawa niya ngayon? Xiao Ye? Ah, Papasukin mo siya. $1 billion. Miss Jiang, anong hiling ang gusto mong gawin? Para sa kayamanan? Para sa tagumpay? Oh. Para sa pag-ibig? Nais ko ang kapayapaan at kaligtasan. Para sa aking asawa. Kahit na kami ng asawa ko, ay hindi naman talagang mag-asawa sa tradisyonal na kahulugan. Marami siyang naitulong sa akin. Talagang nagpapasalamat ako sa kanya. Narinig kong marami siyang pinagdaan ng kapalaran at ilang taon na siyang may sakit. Kaya, Anak, sa hinaharap, kailangan mong magbalik sa kanya ng mabuti. kaya nga, handang gastusin ang donasyong ito na nagkakahalaga ng $1 bilyong kapalit ng kanyang kalusugan at kaligtasan. Basta't ginagampanan mo ang iyong papel bilang kanyang asawa, mapapanatili siyang ligtas at malusog. Isa ka sa 1,000,000, isang bihirang purong yin na kaluluwa sa mundong ito. Salamat, Master. Naiintindihan ko. Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan siya. Mga kaklase, bukas ng tanghali, magkakaroon ng freshman dance ang ating paaralan. Lahat ay dapat humanap ng sariling dance partner. Kailangan ng formal wear. Kung hindi ka dadalo, mawawalan ka ng credits, at maaaring makaapekto ito sa iyong pagtatapos. Tinanong ko na ang lahat ng lalaki sa ating departamento. Walang gustong maging dance partner ko. Kailangan ko na bang hilingin kay King Xiao na maging partner ko? Anong meron? Wala lang. Ah, nga pala. Itong peace charm, ito ay nakuha ko mula sa isang master. Sabi nila epektibo ito. Kung gusto mo, pwede mong suotin. Kung ayaw mo, edi. May isa pa akong sasabihin. Tungkol ito sa bukas ng tanghali. Xiao, inaanyayahan ka bilang isang espesyal na panauhin sa bukas na International Economic Summit. Naipadala na ang schedule. Okay na ako. Elmutkin, kayo na lang ang mag-usap. Aalis na muna ako. Magkakaroon ng freshman dance ang paaralan ni Miss Jiang. Bukas din ng tanghali. Gusto mo bang mag-ayos ako ng male partner para kay Miss Jiang? Kanselahin ang summit bukas ng tanghali. Sandali, Xiao. Lalaktawan mo ang minsan sa 3 taong International Summit para lang pumunta sa freshman dance ni Miss Jiang bilang kanyang partner. Wala na siyang masyadong oras. Ayoko lang na magkaroon siya ng anumang pagsisisi bago siya mamatay. Hoy, kaklase. Nasaan ang damit mo? Nasaan ang date mo? Ako, Oh, tingnan mo kung sino to. Hindi ba't ito ang ating honor student? Anong nangyari? Umuwi para maghakot ng kaning baboy ng 2 araw at hindi man lang nakabili ng damit. Guro, hindi ako sasayaw. Nandito lang ako para kunin ang mga credits ko. Magsi-sign in lang ako at aalis na. Pasensya na, kaklaseng Jiang. Walang damit at walang date ibig sabihin. Hindi ka pwedeng dumalo sa freshman dance. Mababawasan ang iyong mga credits at maantala ang iyong pagtatapos. Hindi ba't kawawa naman ang ating top scholar? Paano kaya kung hanapan natin siya ng date ngayon din?
May lalaki ba rito? May lalaki ba rito na gustong maging date ni Jiang Nian? Yan ang tinatawag na number 1 galing sa liblib na probinsya. Parang pulubi ang amoy. Makipagsayaw sa kanya? Parang naghahakot ka na lang ng dumi. Eksakto. Kalimutan mo na ang pagsasayaw. Ayoko nga siyang tingnan. Baka mahawakan pa ako ng amoy ng baboy. Ikin, anong ginagawa mo rito? Talagang sasayaw ka na ganyan ang suot mo. Ako, Hoy, may tao ba rito? Tulungan niyo ang asawa kong magbihis. Narito na ba ang lahat? Xu Chongwei, Zhou Chen, Jiang Nian. Jiang Nian. Hoy, upperclassman, yung probinsya ng si Jiang Nian, hindi nakabili ng damit at walang nakitang date kaya umuwi na lang para mag-alaga ng baboy. Hala, saang departamento kaya galing yung kagandahan na yun? Parang anghel na bumaba sa lupa, ang ganda talaga. Jiang Nian, hoy, gusto mo bang sumayaw kasama ko? Ako na, Jiang Nian. Gusto mo bang sumayaw kasama ko? Tabi ka muna, ako na. Kalokohan. Bakit naman ako masiselos sa ganyan? Hoy, ano sa tingin ninyo? Sino kaya sa mga lalaki ang pipiliin ni Jiang Nian na kapareha sa sayawan? Depende kung sino ang gusto niya. Narinig ko, kapag lahat ay masaya at tumatawa, subconsciously, titingin ka sa taong gusto mo. Kaya kapag tumingin siya sa isang tao, ibig sabihin, yun ang gusto niya. Ikin. Ikin. Xiao. Hindi mo na talaga pwedeng ipagpaliban ang paggamot sa iyong sakit. Kailangan mong kumilos ng mabilis. Ikaw at si Binibining Jiang ay kailangan gawing ganap ang kasal sa lalong madaling panahon. Gaano pa katagal ang natitira sa akin? Sa loob ng 3 araw, iyong 30 kaarawan. Xiao. Si Binibining Jiang ay isa lamang, isang mahirap na estudyante mula sa probinsya. Ngunit ikaw ang pinakamayamang lalaki sa lungsod. Nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Tiyak na alam mo kung ano ang nakataya. Sa huli, ikaw lamang o si Jiang Nian ang makakaligtas. Xiao. Ang pagpili ay nasa iyo. Ginoong Qin. Kumusta ang pakiramdam mo? Gumagaling na ba ang iyong kalusugan?
Gusto mo bang ipadala sa akin ang address ng ospital? Pwede akong pumunta at tumulong mag-alaga sa iyo. Hindi na kailangan. Uwi ako bukas. Magaling iyan, kaya ako. Nobyembre 1. Hindi ba yan bukas? Bukas ay kaarawan ni Ginoong Qin. Wuma. Sinabi ni Ginoong Qin na siya ay mapapalabas bukas, at kaarawan din niya. Dapat ba tayong magdekorasyon ng maaga, at bigyan siya ng sorpresa sa kaarawan? Ginang, pakiusap, huwag kang mag-isturbo. Sa pamilya Chin, ang pagdiriwang ng kaarawan ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang pinakamalaking bawal sa pamilya Chin ay ang pagdiriwang ng kaarawan. Dahil ipinanganak si Master Xiao na may purong yang nakatawan, sabi ng lahat ng Master, hindi siya aabot sa edad na 30, kaya hindi kailanman naglakas loob si Master Xiao na magdiwang ng kaarawan. Natatakot na sa bawat taon, isa na lang ang natitira sa kanya. 30. Bukas na ba ang deadline? Tama po, ma'am. Lagi naman pong mabait sa inyo si Master Xiao. Pakiusap, huwag niyo po siyang biguin. Master Xiao, kailangan ninyong tapusin ang kasal ninyo kay Miss Jiang ngayong gabi. Kahit na maaaring mapanganib ito sa buhay ni Miss Jiang. Ito na lang ang tanging pagkakataon ninyo para mabuhay. M. Qin. Maligayang kaarawan. Maghiling ka. Kahit na ito ay maaaring mapanganib sa buhay ni Miss Jiang, ito pa rin ang tanging pagkakataon mo para magtagumpay. Bata-bata. M. Qin. Alam kong ayaw mong magdiwang ng kaarawan. Pero pakiusap, huwag kang magalit. Ang mga hiling sa kaarawan ay natutupad talaga. Kung ayaw mong maghiling, ako na ang maghihiling para sa iyo. Naway maging masaya at puno ng kagalakan si Qin Xiao, at mabuhay ng malusog at matagal. M. Qin. Ako. May inihanda akong regalo sa iyo para sa iyong kaarawan. Siguro. Ikaw na lang ang magbukas nito. Qin, pagkatapos ng gabing ito, matutupad na rin ang hiling ko. Mula ngayon, magkakaroon ka na ng masaya at malusog na kaarawan taon-taon. Sige na. Mag-ayos ka ng libing niya.
Kung sino ang titingnan niya sa sandaling ito, iyon ang gusto niya talaga. Handang isuko ang $1 bilyong na donasyon, kapalit lang ng kalusugan at kaligtasan niya. Ikaw at si Jiang Nian, isa lang sa inyo ang itinadhana para mabuhay. Maligayang kaarawan. Mahal. Maligayang kaarawan. Mahal. Sino ang nagsabi sa'yo na pwede mo akong tawagin ganyan? Ji Xiao, napakalubha ng kalagayan mo ngayon. Wala akong choice kundi gamitin ng mga espesyal na karayom, para lang masabi kong buhay ka pa. Hindi ba't plano mong tapusin ang kasal ninyo ni Binibining Jiang? Bakit bigla kang nagbago ng isip? Mag-isip ka ng paraan. Gusto kong mabuhay si Jiang Yan pagkatapos nating tapusin ang kasal natin. Kung gagawin mo yan, tiyak na mamamatay si Binibining Jiang. Paano naman pwedeng mangyari yan? Hindi kita tinatanong kung posible o hindi. Sinasabi ko sa'yo na maghanap ka ng solusyon. Kailangan siyang mabuhay, anuman ang mangyari. Kung hindi, alam mo nang eksakto ang mangyayari sa'yo. Isang taong kasing lupit ni Ji Xiao ay umibig pala sa isang babae. Dahil hindi siya nakikinig kanino man. Kailangan kong puntahan si Ji Qin at hayaan siyang magpasya. Kung ganito na lang siya kaayaw sa akin, wala nang dahilan para manatili ako sa pamilya Qin. Mas mabuti pang matulog ako sa kanya ngayong gabi at mag-file ng divorce bukas. Kung gagawin natin to ngayong gabi, nagtataka ako kung mayroon dito sa bahay. Boss, kailangan ko ng kahon. Anong sukat ang kailangan mo? Sukat. Bigyan mo ako ng pinakamaliit. 80 piso. Ang mahal naman yan. Hello, Ginoong Qin. May kailangan ka ba? Ngayong gabi, alas 8, maghahanda ng birthday dinner ang matanda sa lumang bahay ng pamilya. Kailangan mong dumalo bilang ginangkin. Papapuntahan kita mamaya. Ako. Ginang Qin. Sino bang gustong maging ginang Qin mo? Narito ang third quarter financial report ng kumpanya. Pakitingnan po. Boss Xiao. Boss Xiao. Nasaan si Jiang Yan? Maaga dumating ang kotse na nakaschedule para sunduin si Ginang. Dapat nasa lumang bahay na siya ngayon. Pumunta tayo sa lumang bahay. Boss Xiao, malayo pa naman ang oras ng hapunan. May meeting ka, sa loob ng 5 minuto. Kilala ko ang pamilya Qin. Mababangis ang mga taong iyon, kayang-kaya kanilang lamunin at durugin. Nag-aalala ako baka hindi kayanin ng babaeng yon. Boss Xiao, nag-aalala ka talaga kay Ginang? Maraming drama sa mga pamilyang ito na nasa mataas na lipunan. Pagdating mo doon, mag-ingat ka lang sa sasabihin at gagawin mo. Huwag mong ipahiya si Xiaoye, ano man ang mangyari. Ay wow! Ikaw siguro si Jiang Nian, ang bagong asawa ni Xiaoer, di ba? Ako ang stepmother ni Qin Xiao. Tita na lang ang tawag mo sa akin. Tuloy ka. Sige, tita. Pamilya tayo rito, huwag kang maiyang umupo. Manang. Tikman mo ang ilan sa mga lokal na merienda namin. Sobrang lutong at ang bango. Salamat. Itong mga meriendang ito, bakit parang kakaiba ang lasa? Masarap, di ba? Kung gusto mo, ubusin mo lang.
Sabi ko na nga ba, ano ba ang sabi ko? Ang musmus talaga nitong babae mula sa probinsya. Hindi niya talaga malaman kung ano yun. Dog food pala yun. Tingnan mo, mas masaya pa siyang kumain kaysa sa aso. Dog food. Pagkain ng aso. Anong problema sa pagkain ng aso? $100 bawat libra. Alam mo, noong ikaw at ang lola mo ay nagdiriwang ng bagong taon, malamang wala kayong natikman na ganyan, kahit na ang mga pinakamasarap na putahe. Lolo, siya ang bagong manugang na pakakasalan ng kuya ko. Hindi pa nga nasa hapag ang tunay na pagkain. Pero kinain na niya ang kalahati ng pagkain ng aso sa bahay natin. Kung may hindi nakakaalam, baka isipin nila na parang aso ang papakasalan ng kuya ko. Tama na. Paano magiging ayos ang lugar na ito kung mag-iingay kayo? Tumulong kayo sa paghahanda para sa hapunan ng kaarawan. Bakit ka nakatayo lang dyan? Bilisan mo at tumulong ka sa kusina. Ikaw ang bahala sa pagbubukas ng mga ligaw na walnut na ito para sa akin. Gagamitin natin ito sa sopas ng walnut at lotus seed mamaya. CJ, Anong ginagawa mo? Dito sa pamilya Chin, may mga patakaran tayo. Kailangan mong buksan ang laman ng walnut ng perpekto para sa akin. Sumisimbolo ito sa kaligayahan at pagkakaisa ng pamilya namin. Kung sadyang babasagin mo ang mga ito, sinusumpa mo ba ang pamilya Chin? Nais mo bang magkawatak-watak at masira kami? hindi po, tita. Hindi ko sinasadya talaga. Gagawin ko lang. Gamitin mo ang iyong mga kamay para buksan ang mga ito. Kung mababasag mo kahit isa, umalis ka na agad sa bahay ng mga Chin. Dahil nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Shower. Saktong-sakto ang dating mo. Tumabi ka na lang. Nasaan ang asawa ko? Asawa mo? Yung magandang maliit na yon. Nasa kusina siya kasama ng mga tauhan. Ginoong Kin. Sino ang nag-utos sa kanya? Ako. Alam mo, paborito talaga ni Lolo ang walnut at lotus soup. Pinaputol ko lang siya ng ilang walnuts. Bilang manugang, tungkulin niyang magpakita ng respeto at pagmamalasakit, hindi ba? Ang sama ng swerte mo. Dapat masaya at payapa lang ang birthday ni Lolo, pero kailangan mo pa siyang saktan. Sino ba ang nakakaalam kung anong klaseng sakit ang dala ng probinsya ng yan? Paano kung mahawa pa tayong lahat? Paano kung may masamang sakit ang probinsya ng ito? Paano kung mahawa tayo? Ay, ang cute-cute mo. Binato mo talaga yan sa akin. Pare, baliw ka ba? Nakikipag-away ka pa kay mama, dahil sa babaeng probinsyana. Ano bang masama sa pagpapabukas lang ng mga walnut? Kanina lang, pinakain ko sa kanya ng dog food. Tanungin mo sila, kumain siya parang asong kumakain ng tae. Mukhang masaya na masaya pa siya. Pasensya na, Ginoong Kin. Hindi ko alam na dog food pala yung binigay niya. Hindi ko sinasadya na mapahiya ka. Oo, tama. Sa susunod, itago mo na lang ang asawa mo kung hindi marunong umasta sa publiko. Itali mo na lang sa Cobb 8, mas mabuti pa yun para sa lahat. Lolo, tulungan mo ako. Chin Xiao, bitawan mo ako. Lolo, sagipin mo ako. Lolo, walang utang na loob. Bitawan mo siya, ngayon din. Tingnan mo ang mga kalokohan mong ginawa. Kapatid mo pa rin siya, kahit anong mangyari. Ikaw ang pinuno ng pamilya. Pero imbes na protektahan ang sarili mong tao, hinahayaan mo lang ang isang babaeng galing sa liblib na apihin ng pamilyang Chin. Oo, tama. Si Yaozu na lang ang natitirang tagapagmana ng pamilyang Chin ngayon. Ano naman kung ikaw ang pinuno, sa dami ng sakit mo? Kung mamatay ka balang araw, sino pa ang magpapatakbo ng bilyon-bilyong negosyong ito kundi si Yaozu? Lolo, tita, pamilya pa rin si Qin Xiao. Hindi niyo pwedeng ganyanin. Bukod pa riyan, gagaling na rin ang sakit ni Ailey Qin. Sinisiguro ko, gagawin ko ang lahat.
Kung tinatanggap niyo akong pinuno ng pamilyang Qin, bakit hindi niyo pinapakain sa hapag ang asawa ko? HMPH, pinuno ng pamilya, ang babaeng galing sa kung saang liblib, ay hindi karapat-dapat maging bahagi ng pamilya natin, lalo nang umupo sa hapag natin. Hoy, ilipat ang shares ng tito ko sa pangalan ng asawa ko. Nababaliw ka na ba? Tito mo yan. Gagawin mo yan para sa kanya. E di ilipat mo rin ang shares ng... Tiyahin ko sa pangalan ng asawa ko, talagang nawala na sa sarili mo, guguluhin mo ang buong mundo, dahil lang sa dayuhang to. Ilagay mo rin ang shares ni Lolo sa pangalan ng asawa ko. Mula ngayon, hindi lang siya ang reyna ng pamilyang Qin, siya rin ang pinakamalaking shareholder ng Qin Group. Karapat-dapat na ba siya ngayon na makisalo sa hapagkainan? May karapatan ba siyang umupo sa hapag at kumain ngayon? Tara na. Tara na, kumain na tayo. Ayoko nang kumain. Umuwi na lang tayo. CJ, uwi na tayo. May tao ba dyan? Ibuwan niyo ang mesa para sa akin. Hoy, ikaw. Chin Xiao, nababaliw ka ba? Ngayon ay ikaw 8 pang kaarawan ni Lolo, at dahil lang sa isang babae mula sa probinsya, gusto mong ibuwal ang mesa? Gusto mo bang sirain ang pamilyang Chin? Bingi ba kayong lahat? Sabi ng asawa ko, ayaw niyang kumain ngayong gabi. Kaya ibuwal niyo ang mesa para sa akin. Opo, Master Xiao. Lolo, ano bang ikinagagalit mo? Hindi ba't dahil lahat yan sa gagawang Chin Xiao? Sinasalungat niya ang buong pamilya natin, dahil lang sa isang babae, mula sa probinsya. Ang tinutukoy mo ba ay ang bagong asawa ni Master Xiao? Iyong babaeng nagngangalang Jiang Nian? Pagkatapos ng lahat si Jiang Nian ay, ang nag-iisang purong yin na katawan sa mundo. Nakasalalay kay ni Master Xiao ang kanyang buhay. Siya pala yung purong yin na katawan, tama, pero sino ang mag-aakala na ang isang taong kasing lamig ni Master Xiao ay magkakagusto pala sa babaeng yon? Ngayon, mas gugustuhin pa niyang isugal ang sarili niyang buhay kaysa saktan siya. Hindi ka panipaniwala. Paano naging ganito ang isang lahi ng kilalang pamilyang Qin na nabihag ng isang babae? Ginoong Xiao, gusto kayong makita ni Master Wu Liang. May balita raw tungkol sa pagliligtas sa asawa mo. May mga kailangan pa akong asikasuhin. Umuwi ka muna at hintayin mo ako. CJ, Ginoong Xiao, Wei Yuan ointment ang tawag sa gamot na ito. Kailangan mo lang itong ipahid sa peach blossom birthmark ng asawa mo bago kayo matulog. Kahit na siya ay apektado ng yin-yang conflict, hindi mapanganib ang buhay niya. Sigurado ka bang sa paggamit ng gamot na ito ay mabubuhay si Jiang Yan? Kumuha ka ng peke doon, at lokohin mo si Xiaoer, sabihin mo sa kanya, na ang ointment na ito ay makakapagligtas ng buhay ng babaeng iyon. Hayaan mo muna silang magsiping. At kapag namatay na ang babaeng iyon, gagaling na rin si Xiaoer. Pagdating ng panahon, kahit anong pagsisisi niya, huli na ang lahat. Sir, kung gagawin ko yan, gusto akong patayin ni Ginoong Xiao. Ito ang utos ko, hindi siya maglalakas loob na gawin sa iyo ang anuman. Totoo talaga ito. Basta gumamit siya ng Wei Yuan ointment, ang asawa mo ay mabubuhay. Hindi na kayo dapat maghintay pa para magsiping. Ayos, sa ganitong paraan, pareho kaming mabubuhay. Ni Jiang Yan. hindi na kailangan, Ginoong Qin. Makinig ka lang. Ginoong Qin. Ngayong araw, ako ba ang naging sanhi ng problema mo? Wala kang ginawang mali. Sila ang may kasalanan. Sa totoo lang, hindi mo kailangang makipag-away sa pamilya mo dahil sa akin. Pagkatapos ng lahat, ang kasal natin ay malapit nang matapos.
Pero paano kung sabihin ko? Na ayaw kong matapos ito. Yung may sakit na si Chin Xiao. Ang tapang na niya ngayon. Ni hindi na niya inaalintana ang matanda. Hindi ba't sinabi nila na hindi siya aabot ng 30 taong gulang? Bakit hindi pa siya namamatay? Malapit nang gumaling ang sakit ni Aphid Kin. Sisiguraduhin ko talaga yon. Ma, kanina, sinabi nung maliit na babae, na malapit nang gumaling ang sakit ni Chin Xiao. Posible kaya, na nakita na niya yung babaeng may purong yin na konstitusyon? Purong yin na konstitusyon. Magpapaimbestiga ako kagad. Paano kung sabihin ko? Na ayaw kong matapos ito. Mr. Xiao, Mrs. Chin, nandito na po kayo. Ma'am, madumi po ang backpack ninyo, kaya nilaban ko po. Ito po ang mga laman ng bag ninyo. Pakilagay na lang po. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na maghihiwalay na tayo pagkatapos ng isang beses lang? Kaya nga ako gumawa ng kasulatan para sa diborsyo. Ang pinakamaliit na sukat. Paano ko malalaman ang tungkol sa'yo? Kung hindi ito kasya sa'yo, hindi mo na kailangang gamitin. Hindi na kailangan. O gusto mo talagang magkaanak tayo? Sinong nagsabing gusto kong magkaanak kasama mo? Baba ka. Bumaba ka. Gawin mo ang sinasabi ko. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Gusto na ba niyang gawin ito ngayon? Kin, ano ang ipinahid mo sa akin? Ito ba ay? Nag-ako-pressure lang ako ng kaunti. Para i-balance ang iyong energy at tulungan ang iyong mga bato. Kaya, kailan ba tayo, alam mo na? Kahit kailan mo gusto. May exam ako bukas. Kailangan ko pang mag-aral ngayong gabi. Siguro. Bukas? CJ. Usapan na yan. Kin, bakit ang bait-bait mo sa akin? Hindi ba't sinabi mo? Pagkatapos ng unang beses, ihiwalayan mo na ako. Nagkakamali ka ba? Hindi lang unang beses. Sa bawat beses. Kailangan ko nang balikan ang mga notes ko. Magkita na lang tayo bukas ng gabi. Ano, si Jiang Nian pala ang purong yin body na hinahanap ni Chin Xiao. Kaya pala si Chin Xiao ay patuloy na pinoprotektahan ang probinsya ng yun. Ginagamit niya pala ito para pahabain ang kanyang buhay. Pero kung yang may sakit na si Chin Xiao ay hindi mamamatay, paano mapupunta sa atin ang yaman ng pamilya Chin? Kailanman? Hindi pwede. Pareho silang dapat mamatay. Ikinagagalak kong makipagnegosyo sa iyo, President Chin. Ngayong pagkakataon, ang atake ng iyong poison ay mas matindi ng husto.
Second Master Chin, Nolason ko na, ang inumin ni Chin Xiao. Sa loob ng kalahating oras, tiyak na aabot sa puso niya ang yang poison, at mamamatay siya. Siguradong mamamatay si Chin Xiao ngayong araw. Tara na, at kunin na natin ang kanyang katawan. Hello, Genshin Clubhouse. Magpadala ka agad ng tao. Nandoon siya, habulin siya. Boss Xiao, Boss Xiao. Masamang balita, umiiral na naman ang yang poison ni Boss Xiao. Kailangan nating ipaalam agad kay Madam para mailigtas siya. Kaninong cellphone ang tumutunog sa klase? Bilisin mo at ilagay sa silent. Paumanhin. Madam, pakisagot po ang telepono ninyo. Ginang, pakisagot po ang telepono. Hoy, kaklase, bumalik ka sa upuan mo at tapusin mo ang pagsusulit. Bakit kaya pinatay ni Ginang ang tawag? Tara na, bilisan mo, sumakay ka na sa kotse. Pupunta tayo sa Jiangcheng Club. Nasa kwarto 9,900 at isa ako. Pumunta ka rito agad-agad. Tapos na ang oras. Isumite na ang mga papel. Ginang, inaatake si Boss Xiao. Pumunta po kayo kagad sa Jiangcheng Club. Ginang, nagbalik ang sakit ni Xiao Ye. Kailangan mong pumunta sa Jiangcheng Club kaagad. Jiang Nian, may isa ka pang exam pagkatapos nito. Hindi na ako magte-take, guro. Kin, kumusta na po kayo? Papunta na ako. Ikaw, huwag kang lalapit. Delikado dito. Hintayin mo ako. Hintayin mo lang ako. Hindi natin pwedeng hayaan siyang magligtas kay Chin Xiao. Patayin siya. Bitawan mo ako. Manang. Talagang naglakas loob kang pumunta rito para mamatay, ha? Mas mabuting bitawan mo ako, o hindi ka patatawarin ni Qin Xiao. Manang kong mahal. Wala ka pa ring alam, ano? Hindi ako ang gustong pumatay sa iyo. Ang asawa mong mahal. Si Chin Xiao. Ang taong gustong pumatay sa iyo, hindi ako. Ang asawa mong minamahal mo. Si Chin Xiao. Ano ang ibig mong sabihin? Talagang hindi mo alam to? Ganun na nga. Paano niya sasabihin sa iyo ang ganang bagay? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kapag natulog ka na kay Chin Xiao, agad-agad. Ma'am, si Mr. Xiao ay nasa kwarto 9,901. Kailangan mong magmadali at iligtas siya. CJ, Buti na lang may backup plan ako. Chin Xiao, hintayin mo lang. Kin. Nandito na ako. Jeff Nian. Jeff Nian. Kin, gumagaan na ba ang pakiramdam mo? Hindi. Gusto mo bang tawagin mo pa rin ako?
Elkin na yon? Honey, Mamaya mo na ako tawagin yan. Paano ka nasaktan? Malala ba? okay lang ako. Gasgas lang yan, huwag kang mag-alala. Pwedeng magka-impeksyon yan kung ganyan. Dapat mong asikasuhin yan. Pero ikaw ngayon, Grabe yung nangyari ngayon. Nasaktan ka na nga. Natatakot akong masaktan kita. Sige na. Maging mabait ka. Gusto mo bang malaman ang totoo? Hindi ako yung gustong pumatay sa'yo. Asawa mo, si Qin Xiao, ang may gusto noon. Si Qin Xiao. Ang dalisay na yang at dalisay na yin ay natural na magkasalungat. Kung sakaling magsama ang dalawa, malubhang masisira ang katawan ni Jiang Nian. Pinakamabuti, maaari siyang maging lumpo. Pinakamasama, maaari siyang ikamatay nito. Kailangan nating ayusin ang kanyang mga huling gawain. ayusin ang kanyang mga huling gawain. Sinabi iyan ni Qin Xiao. Kailangan nating ayusin ang kanyang mga huling gawain. Impossible. Si Qin Xiao, siya ay Jiang Nian. Jiang Nian. Hindi mo talaga iniisip na maaaring umibig sa iyo si Qin Xiao, di ba? Lahat ng ginawa niya ay para lamang kunin ang iyong buhay. Kaya, lahat ng ito ay bitag lamang ni Qin Xiao. At ako ay talagang naniniwala. Jiang Nian. Qin Xiao, Qin Xiao. Alam mo na ba? Alam mo na ba talaga mula pa noon na kung matutulog ako sa iyo, ako ay mamamatay? Alam ko, alam ko. Qin Xiao. Ang cute na maliit na Yaozu ay talagang may lakas ng loob na subukan at patayin ang kanyang sariling kapatid. Nasaan si Xiaoer? Kumusta siya? Buti na lang, dumating si Miss Jiang sa tamang oras. Ngayon, dapat ay kasama na si Boss Xiao ni Miss Jiang. Kahit papaano, ang sakit ni Boss Xiao ay dapat naganap na gumaling sa pagkakataong ito. Maganda iyan. Sa wakas, nagpa siya si Xiaoer na hayaan ang babaeng iyon. Sige, kunin mo ang babaeng nagngangalang Jiang Nian. At linisin ang kanyang katawan. Ano, linisin ang kanyang katawan? Ano, kunin ang katawan. Master Wu Liang, hindi ba't binigyan mo si Xiao ng isang bote ng gamot? Sabi mo, basta magamit ito. Pagkatapos magsama sina Miss Jiang at Xiao, walang panganib sa kanilang buhay, di ba? Ang gamot na iyon. Peke ang gamot na iyon. Ako ang nag-utos kay Master Wu Liang na ibigay iyon kay Qin Xiao. Paano naman ang presidente ng malaking korporasyon tulad ng Qin Group magsapanganib ng sariling buhay para sa isang babae? Sa mundong ito, walang talaga gamot na makakapagligtas ng buhay ni Jiang Nian. Mahal kita. Baby.
Hoy, Xiao, may nangyaring masama. Ang rejuvenation balm na yon, panloloko lang pala mula kay Master Wu Liang. Wala talaga. Gamot na makakapagligtas sa misis. ano ang sinabi mo? Peke ang gamot. Kapag nagsama na kayo, tiyak na mamamatay ang misis. Xiao, hindi mo pa naman siguro nagawa yon, di ba? Qin Xiao, alam mo na ba na kung magsasama tayo, ako ay mamamatay? Alam ko. Qin Xiao. Jen yan. Doc, kumusta na ang asawa ko? Magiging okay ba siya? Paumanhin, Ginoong Chin. Malubha ang pinsala sa mga organo ni Ginang Chin. Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Hindi pwede. Hindi pwede. Sino ka ba talaga? At nangahas kang pagtripan ng buhay ng asawa ko. Ginoong Chin, alam kong mahirap tanggapin ito, pero ang asawa mo, siya ay talagang. Lumabas ka. Paumanhin. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, huwag mo akong takutin ng ganyan, okay? Hindi na ako magpapagamot. Dilat ang mga mata mo, tingnan mo ako, pakiusap. Dilat ang mga mata mo at tingnan mo ako. Xiao, ang patay ay hindi na muling mabubuhay. Hayaan mo siyang magpahinga ng payapa. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo siyang hawakan. Lumabas ka. Lumabas ka na. Sino ang nagsabing patay na siya? Sino ang nagsabing patay na siya? Natutulog lang siya, ganoon lang. Okay na ngayon. Umuwi na tayo. Handang ibigay ang 1 bilyong donasyon para sa kawanggawa, kapalit ng kanyang kalusugan at kaligtasan. Naway matagpuan ni Ginoong Qin Xiao ang kaligayahan, at mabuhay ng mahaba. Malapit nang gumaling ang sakit ni Ginoong Qin. Pangako ko. Alam mo ba mula pa noon, na kung makikipagtalik ako sa iyo, ako ay mamamatay? Jen yan. Boss Xiao, Nasaan si Jen yan? ang katawan ng babae, ibinabaon na ng kanyang lola. Tungkol naman kay Master Wu Liang at sa pamilya Qin, ano ang plano ninyo? Kung sino man yon, siguraduhin maayos ang lahat. Naiintindihan ko, aasikasuhin ko na agad. Jen yan. Jen yan. Ibabalik ko si Jen yan. Jen yan. Boss Xiao, ayon sa lola ni Jiang Nian, hindi ka dapat dumalo sa libing. Gusto niya. Lumayo ka para hindi mo madunghan ang kanyang daan patungo sa kabilang buhay. Kasalanan ko ang lahat. Hindi dapat kitang pinilit na mag-aral sa kolehiyo. Kung hindi para sa pagbabayad ng aking mga gastusin sa pagpapagamot. Hindi mo pakakasalan si Qin Xiao, ang lalaking iyon na walang puso. At hindi ka magwawakas na ganito.
Diyan yan. Ganoon ba kalaki ang galit mo sa akin? 7 taon na ang nakalipas. Hindi ka na nagpakita sa mga panaginip ko kahit minsan. Ang peace amulet na ito, binigay mo sa akin. Hiniling mo na maging malusog at ligtas ako at mabuhay ng matagal. Ngayon, ibinibigay ko ito pabalik sa'yo. Nagdarasal lang na magpakita ka ulit sa mga panaginip ko. Kapag naibenta na natin ito, magkakaroon na tayo ng sapat para sa preschool ni Anan. Ayaw pumasok sa preschool ni Anan. Gusto ni Anan mag-ipon ng pera para magamot ang mata ni Mama. Para makita na ulit ni Mama si Anan. Maging mabait ka, Anan. Pumasok ka muna sa preschool. Sanay na si Mama. Paano naman si Papa? Bakit hindi tayo pinapansin ni Papa? Baka pwede si Anan ang maghanap kay Papa, para si Papa ang magpagamot sa mata ni Mama. Doktor, bakit biglang nabulag ang apo kong babae? Ano ang dahilan? Ang pasyente ay nagdusa mula sa matinding kakulangan ng dugo at enerhiya at cerebral infarction na nagdulot ng pagkabulag niya. Napakahirap itong gamutin. Anan, ilang beses ko nang sinabi sa iyo, wala kang papa. Kung mabanggit mo ulit ang papa mo sa harap ni Mama, magagalit si Mama. Sige po, Mama, naiintindihan ko. Hindi ko na uulitin ang tungkol kay Papa. Mama, anong nangyari? Mama! Okay lang ako, anak. Mama! Mama, anong nangyari? Para tulungan ninyo ang nanay ko! Iligtas ninyo ang nanay ko! Para ang sasakyan! Pakiusap, iligtas ninyo ang nanay ko! Anak, malubha na ang kalagayan ng nanay mo ngayon. Kailangan mong tawagan ng tatay mo para magbayad sa ospital. Ginoo, pangako mag-iipon ako para mabayaran ang mga bayarin sa ospital. Pakiusap, nagmamakaawa ako, iligtas ninyo ang nanay ko. Mga gulay, gusto ba ng sariwang gulay? Gulay na mabibili, halika't kumuha ng inyong gulay! Bakit ang tao sa larawan ay ang nanay ko? Bakit nakadikit sa batong ito ang larawan ng nanay ko? Hindi pa nagpapakuha ng litrato ang nanay ko dati. Siguro dapat kong tanggalin ito at ibigay sa kanya. Ito rin ba ay sa nanay ko? Mukhang napakamahal ng kusang jade na ito. Baka maibenta ko ito para mabayaran ang kanyang paggamot. Tatlong minuto. Hanapin niyo para sa akin ang magnanakaw na yon. Sino ang may lakas ng loob na magsapalaran ng buhay ng ganito? Magnakaw pa ng agimat ni Xiaoye at punitin ang larawan sa alaala ni Madam. 3 minuto. Hanapin mo para sa akin ang magnanakaw na ito. Opo. Xiaoye, nakuha na namin ang footage ng surveillance sa sementeryo. Tiningnan na ng mga tech guy namin. Nasundan na nila ang mga galaw ng batang babae. Hanapin mo siya. Sige. Hello, Jiang Anan. Kung hindi ka agad mababayaran ng bill sa ospital ng nanay mo, kailangan namin itigil ang paggamot sa kanya. Pupunta na ako ngayon sa ospital. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan mong iligtas ang nanay ko. Bilisan mo. Basta magagamit ko ito para mabayaran ang bill sa ospital ni nanay, magagamot na ang kanyang sakit.
Ibigay mo sa akin. Nakakatakot talaga ang lalaking ito. Hindi ko ito maibibigay sa kanya, kahit anong mangyari. Kapag ginawa ko, wala ng pera si nanay para sa kanyang pagpapagamot. Hindi ko ito ibibigay sa'yo. Sa akin ito. Kailangan ko ito para matulungan si nanay. Ibibigay mo sa nanay mo. Kaya ang nanay mo, ang nag-utos sa'yong magnakaw ha. Sasabihin ko sa'yo ng isa pang beses. Ibigay mo sa akin ang damit. Hindi ko ito ibibigay. Kay nanay naman talaga ito dati pa. Wala akong ninakaw. Kung ganoon mo ito kagustuhan, edi bayaran mo ito. Mukhang mayaman ang lalaking ito. Kung magbabayad siya, baka gumaling talaga si nanay. Ay, sus. Batang to, ninakawan mo si Boss Xiao. Tapos ngayon, gusto mong pagbantaan siya? Nasaan ang mga magulang mo? Papuntahin mo rito ang mga magulang mo. Kayong lahat ang kumuha ng gamit ko at ayaw nyo pang bayaran. Kung hindi kayo magbabayad, wawasakin ko ito. Bigyan mo ako ng pera. Ibigay mo ang gamit. Ibigay mo sa akin ang litrato. Hindi ko maibibigay ang litrato. Litrato iyon ng nanay ko. Ikaw, Hoy, Ginoong Xiao. Ang bata na yun ay malamang na bahagi ng isang sindikato. Kahit na sinira niya ang alaala ng iyong asawa, dahil kilalang tao ka, dapat mong iwasan ang anumang hindi kinakailangang gulo. huwag mo na akong makita ulit. Pero litrato yon ng nanay ko. Ginoo, nakapag-ipon na ako ng sapat na pera. Nakikiusap ako. Iligtas mo ang nanay ko. Nene, alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo? Ang taong ininsulto mo ay kilala bilang buhay na hari ng impyerno, ang pinakamayaman sa Jiangcheng, Ginoong Xiao. Dahil ininsulto mo si Ginoong Xiao, sino ngayon ang maglalakas loob na gamutin ang bulag mong nanay? Ginoo, pakiusap, huwag kang umalis. Pakiusap, nakikiusap ako, tulungan mo ang nanay ko. Kung hindi mo siya ililigtas, mamamatay siya. Umalis na kayo. Huwag mo nang idamay muli ang ospital namin. Dalan mo ang nanay mo at umalis ka na, ngayon din. Kunin mo ang nanay mo at umalis ka na rito, ngayon din. Nanay, dadaling ka ni Anan sa ibang ospital kaagad. Siguradong pagagalingin ka ni Anan. Doktora, pakiusap, nagmamakaawa ako, iligtas mo ang nanay ko. Huwag. Sila ang nagpagalit sa pamilya ni Xiaoye. Ganyan ang mangyayari kapag sinuwi mo ang pamilya ni Xiaoye. Oo, bilisan. Hindi natin pwedeng malaman ni Xiaoye ito. Kung hindi, mababang karote ang ospital natin. Doktora, pakiusap, huwag kang umalis. Nakikiusap ako, pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Pakiusap, nagmamakaawa ako, iligtas mo ang nanay ko. Nanay! Doktor, wala ni isang ospital sa Jiangcheng ang kukupkop sa nanay ko. Pakiusap, nagmamakaawa ako, tulungan mo siya. Hindi sa ayaw naming tanggapin kayo. Kaya lang, nagalit si Xiaoye. Kaya walang ospital sa Jiangcheng. Ang manggahas na tanggapin kayo. Pero ilang araw nang walang malay ang nanay ko, kung hindi siya gagamutin, mamamatay siya. Kung gusto mong gamutin namin ang nanay mo, posible iyan. Pero kailangan mong kumuha ng liham ng kapatawaran na personal na pinirmahan ni Xiaoye. Kalahating oras na lang ang meron ka. Kung hindi mo makuha ang liham, wala na sa kamay namin ang kapalaran ng nanay mo.
Salamat, Ginang. Ako hahanapin ko kaagad ang ginoong iyon at kukunin ang pinirmahang liham ng kapatawaran. Mang, nagkamali po ako. Hindi ko po dapat kinuha ang mga gamit ninyo. Patawarin niyo po ako. Pakiusap, iligtas niyo po ang nanay ko. Ginoong Xiao, parang siya yung batang nagnakaw ng gamit. Mang, sabi po ng ospital dahil nagalit po kayo sa akin. Kaya walang gustong gamutin ang nanay ko. Mang, pasensya na po. Nakikiusap po ako, pumirma na lang po kayo para mapatawad ako. Ginoong Xiao, mahalaga ang lagda mo, hindi basta-basta pwedeng pumirma. Ni hindi natin alam kung saang grupo galing ang batang ito. Paano kung may kung anong kalokohan sa likod nito? Mang, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Kung hindi kayo pipirma, mamamatay po ang nanay ko. Kung gayon, dalhin mo ako para makita ang nanay mo. Kung totoo nga, papagamutin ko sa ospital ang nanay mo. Pero kung nagsisinungaling ka, malaking problema yan para sa'yo. Sige, dadalhin ko na kayo para makita ang nanay ko. Pasensya na po ho, nadumihan ko po ang kotse ninyo. Lilinisan ko po ito ngayon din. Sige, tama na ang drama. Magmaneho ka. Nanay, nanay. Huwag niyo pong paalisin ang nanay ko. Nag-aagaw buhay na po siya. Huwag niyo po siyang pilitin na umalis. Lampas na po ng kalahating oras. Wala pa rin pong letter of forgiveness. Ang aming ospital. Hindi na po namin siya mapapaiwan dito. Hindi niyo po dapat ginagalit si Boss Xiao. Kung mamatay man siya, kasalanan niya yun. Nanay, okay ka lang po ba? Nanay! Nanay, ayos ka lang po ba? Boss Xiao, ito po. Magbayad ka. Kung hindi, babasagin ko ito. Mukhang kasali ang batang to sa scam ring. Nagpapakabiktima, ha? Nanay! Diyan yan. Doktor, doktor, doktor. Kakalabas lang ng pasyente sa delikadong kalagayan. Mahina pa rin ang katawan niya. Dagdag pa, matagal na siyang kulang sa nutrisyon. Malala ang anemia niya. Kaya nga ang pagkabulag niya ay may kinalaman sa mga salik na ito. Kailangan niyang manatili sa ospital para sa unti-unting paggamot. Salamat, Dok. Ma, kailangan mong gumising. An-an. Ilang taon ka na ngayon? Nasaan ang tatay mo? 6 na ako. Ako, wala akong tatay. Kailan ka ba ipinanganak? Agosto 20 ang kaarawan ko. Agosto 20. Ang panahong iyon kasama si Jiangyan ay noong Nobyembre, 7 taon na ang nakalipas. Posible kaya, si Jiang An-an ay anak ko at ni Jiangyan? An-an. Anak kita. Nanay, gising ka na. An-an.
Huwag kang matakot, An-An. Ayos lang si nanay. Nanay, si ama ang nagbayad ng ospital mo. Nakita ko si ama, nanay. Ama, saan galing itong ama na to? Jayang An-An. Ang dami-daming beses na nang sinabi sa'yo ni nanay. Wala kang ama, matagal nang patay ang ama mo. Mula ngayon, kapag naglakas loob ka pang, banggitin ang ama mo sa harap ko. Ako ay... Nanay, pasensya na. Hindi na ako magsasalita tungkol kay ama. Ayos lang, kailangan lang magpahinga ng kaunti ni nanay. An-An. Ang sakit ni nanay. Kailangan ng pangmatagalang gamutan at obserbasyon. Napakabata mo pa, nag-aaral ka pa at sabay na nag-aalaga kay nanay. Masakit para kay ama yang makita. Kaya, pwede ba kitang hilingan na hayaan mo akong mag-alaga sa inyo ni nanay? Pwede namang pumayag si Anan. Pero parang ayaw na ayaw talaga ni nanay kay ama. Natatakot si Anan na magagalit si nanay kapag nalaman niya. Miss, gusto mo bang sumali sa Skin Future na Hearts Code Challenge? Kasali ako, kasali ako, ako rin. Ang laki siguro ng nagastos sa ospital. Paano na ang tuition ni An-An? Okay lang, ma! Magtatrabaho si Anan para kumita. Hoy, ang galing mo. Heto, bigay sa'yo ni tita ang skincare bottle bilang premyo. Kunin mo at ibigay mo sa nanay mo. Gamit ito, magiging maganda at malambot ang balat ng nanay mo. Salamat! Maraming salamat. Miss, mag-isa mo bang pinalaki ang anak mo? Single din ang nanay ko. Ang galing naman, Miss. Interesado ka bang mag-sign up sa Hearts Code Challenge namin? Sa pagsali pa lang, may $1,000 ka ng premyo. At kung magkatugma kayo ng lalaki, libreng honeymoon trip na sponsor ng Skin Future. Hindi ko kailangan ang ganyan. Okay lang, Miss. Paano kung ganito? Alam kong mahirap ang sitwasyon ninyo. Kausapin ko ang brand rep namin. Kung sasali ka, bibigyan ka namin ng $5,000 bilang premyo. Ano sa tingin mo? Sa $5,000 na iyon, makakapag-aral na si An-An. Kumusta po kayong lahat at salamat sa pagsama sa amin. Ang programang ito ay eksklusibong dinala sa inyo ng Future Skin, ang science-driven at espesyalistang whitening skincare brand. Ipagmamalaki naming ipinapakilala ang lihim na kinang. Bigyan natin ng isang mainit na palakpakan habang tinatanggap natin ang unang babaeng panauhin ngayong gabi. Nahanda nang gumawa ng isang makislap na pagpasok. Kaya, ano ang kailangan? Para talagang makalapit kay Jiang Nian, Boss Xiao, yung skincare brand na gusto nating pag-investin, ang Future Skin, na ipalabas na ang kanilang bagong linya ng produkto sa lahat ng pangunahing supermarket chains para sa mas malaking exposure ng brand. Si Manager Chen at ang kanilang team ay naglunsad ng isang espesyal na pambansang dating show. Ito ang global live broadcast ng palabas. Pakitingnan po ninyo. Hoy, mga kaibigan, ako ang unang babaeng panauhin ngayong gabi. Bakit siya gumagamit ng white cane? Bulag ba talaga siya? Ang pagiging bulag ay isang bagay, pero bakit may kasama pa siyang bata? Ni hindi nga alam ng lahat kung paano siya nakipaghiwalay. Mga babaeng katulad niya, sino mang magpakasal sa kanya ay naghahanap ng problema. Malapit na tayong mag-live sa show. Mr. Xiao. Maaaring hiwalay na si Miss Jiang, at may anak na siyang kasama, pero punong-puno pa rin siya ng sigla para sa buhay. Napakamaalalahanin din ng kanyang anak. Tayo'y lahat ay, Hoy, dating show ito, hindi tambakan ng mga tinanggihan. Sino bang may gusto ng ganyang klase ng tao? Kailangan kong tiisin ang lahat ng ito para sa tuition ni An-An. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa nanay ko. Kunin mo ang bulag mong nanay, at umalis ka na. Sige, lumayas ka na rito. Alis. Dahil, wala sa aming mga bachelor ang gustong makipag-pair kay Miss Jiang. Pasensya na, Miss Jiang, kayo. Okay lang ako. Ay nako, sino ang nagpatay ng ilaw para kay Miss Jiang? Sino ba naman ang magkaka-interesa? Isang tulad ni Jiang Nian? Si Daddy.
Hala, hindi ba yan si Xiongye mula sa Jiang City, yung nagpapatakbo sa buong lugar? Xiong. Sayong. Kumusta po, Miss Jiang Yan? Ako si Qin Feng. Mula sa Xiao City. Qin, yung Qin na karakter, parang Tan sa pool. Pero walang tubig. Ikinagagalak kitang makilala, Dinkin. Ako po, hindi lang po ako diborsihada. May anak na po akong babae. Kung nagdadalawang isip ka, naiintindihan ko po ng lubos. Ako, si Qin Feng, ay handang makipag-holding hands kay Miss Jiang Yan. Ito ba ay isang setup ng production team? Binabati namin si Mr. Jin at si Miss Jiang sa matagumpay na pagiging magkasintahan. Ito ay mula sa Skin Future. Sa inesponsoran nila ang inyong honeymoon trip, pati na rin ang kanilang celebrity whitening gift set. Sana'y magsaya kayong dalawa. An. Ginoong Qin, ngayong tapos na ang palabas. Ibig sabihin tapos na rin ang trabaho natin? Trabaho, pumunta ako rito para maghanap ng makakarelasyon, seryoso, at pumayag ka ring hawakan ang kamay ko. Akala ko ayos lang iyon ng mga producer. Nagpadala na ang mga producer sa atin ng $100,000 kung mag-a-announce tayo ngayon na hindi na tayo magkasama, kailangan nating bayaran ang 10 beses na multa. 10 beses? Nanay, gusto pumasok sa eskwela ni Anan. Ayaw magkalugi ni Anan. Binibining Jiang, seryoso ako. Pakiusap, pag-isipan mong mabuti. Pero, para mabayaran ang tuition ni An, wala akong magagawa kundi subukang makilala ang lalaking ito. Sabi ng mga producer, kailangan pang idokumento ang honeymoon natin, kaya, kailangan nating magsama. Jiang Yan, An, ito na ang bagong tahanan natin, mula ngayon. Bakit hindi mo ipasyal si An at tulungan siyang masanay sa lugar? Sige. Nanay, aakyat na ako sa taas. Ang jade pendant na ito, bakit mukhang kaparehong-kapareho ng peaceful charm na hiniling ko para kay Qin Xiao? 1, 2, 3. Jiang Yan, Pasensya na po, Qin. Nakapasok po ako sa maling kwarto. may nauntog ka ba? Okay lang po ako. Aalis na po ako. Umupo ka. Hoy, Qin, ikaw. Huwag kang gagalaw. Ikaw lang ba ang nag-aalaga kay An? Yung ex-husband mo, nasaan na siya? Pasensya na po, Qin. Ayaw kong pag-usapan siya. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang sanang itanong. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon na alagaan kayong dalawa ni An? Wala na talaga akong interes na magpakasal ulit. Bakit parang pamilyar na pamilyar ang lahat ng bagay dito? Ay naku! Nakalimutan kong mag-set ng alarm kagabi. Wala akong ideya kung anong oras na ngayon. An. Huwag kang mag-alala. Naihatid ko na si An sa paaralan. Salamat, Ginoong Qin. Gusto mo bang mag-almusal? Salamat. Pakainin kita. Huwag na, kaya ko to. Boss Xiao, may pag-asa pa ang mga mata ni Madam. Boss Xiao, sabi ng doktor, may tsansa pa raw na gumaling ang paningin ni Madam. Basta't inumin niya ng maayos ang gamot, tiyak na makakakita na siya ulit. Pasensya na, Ginoong Qin. Ayokong pag-usapan siya kasama mo. Kung makakakita na ulit si Jiang Yan, tiyak na ayaw na niyang makita ako. Malamang aalis na naman siya kasama ni An. Jiang Yan, patawarin mo ako sa pagiging makasarili, pero hindi ko talaga kayang mawala ka ulit. Hello? Ano? Nauntog si An sa paaralan. An.
Nanay, dumating ka na rin. Sila ang nangapi sa akin. An, bakit ka nagdugo? Sige na, sabihin mo kay nanay. Sino ang nambuli sa iyo? Ang kapal ng mukha mong magtanong niyan. Kung hindi dahil sa anak mong si Jiang Anen, ang nangapi kay Juang Zuang, hindi sana siya ganyan ngayon. Hindi ko inapi si Juang Juang. Nilagyan niya ng basura ang backpack ko at sinabing bulag ang nanay ko at tinawag akong walang tatay. Ang dahilan kung bakit ko nilagyan ng basura ang bag niya ay para mas marami siyang mabenta at kumita. Hindi nga ako nagreklamo sa baho niya. Teacher, halatang nagpapaboran ka. Halatang itong batang si Zuang Zuang. Halatang ano, tigil na. Ang totoo ang sinasabi ng aming Duang Zuang. Ang anak mo naman, araw-araw nangangalakal, di ba? Bulag ka nga talaga, ano? At wala nga talagang tatay, di ba? Sinong nagsabing walang tatay si An? Huwag kang matakot. Ikaw lang naman ang tinatawag na stepdad ni Jiang Anen. Kayong lahat ang nambubuli sa aming An. Isang buong classroom ang mga bata. Bakit ang anak mo lang? Ang napag-initan? Hindi ba't dahil lang? Sa mababa ang estado niya, masama ang ugali, at saka, hindi naman isa lang ang may kasalanan. Totoo ba o hindi? Hoy, sinasampal mo talaga ako? Masakit ba? Hoy, ikaw, Aray. Masakit ba o hindi? Alam mo ba kung sino ako? Maniwala ka. Sa sampal na ito, maaari kitang aidmanda para makuha ko lahat ng meron ka. Pera, kaya kong bayaran. Ikaw, kaya mo bang tanggapin? Sino ba ang niloloko mo? Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Teka, ikaw ba si Xiao? Tama na yan. Huwag kitang makikita sa River City ulit. Umalis ka na. Ngayon na, lumayas ka na ngayon? Oo. Aalis na kami ngayon din. Itong batang ito, Dad, dumudugo ang kamay mo. Tito, ang astig mo kanina. Sana talaga daddy ko na lang kayo para may magtatanggol kay mommy. Kung papayag ang mommy mo, anak, masaya akong maging daddy ni An kahit kailan. Mommy, tinulungan tayo ni Tito. Paano mo siya pasasalamatan? An, hindi ba dapat nag-aaral ka na ngayon? Para hindi ko na kayo istorbohin, mommy at daddy. Sir Qin, ang bait-bait mo sa akin at kay An. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Sir Qin, hindi ba para tayong masyadong mabilis? Jen, yan. Seryoso ako tungkol dito. Gusto kong panagutan ka. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Naalagaan kayo ni An? Ang lalaking ito ay hindi lang mabait, responsable pa talaga. Iba na talaga siya sa gagong kinsiyaw na iyon. Dapat ko kaya subukang kilalanin siya para kay An. Ano ng problema? Wala. May naalala lang akong hindi maganda. Jen, yan. Palagi kitang pakikitunguhan ng maayos. Bakit ba ako nag-o-overthink? Ang bait-bait niya sa akin. Bakit ko pa siya ikinumpara sa gagong kinsiyaw na iyon? Jen, yan. Mahal kita. Ano nang nangyayari? Ang mga mata ko, talaga bang gagaling na sila? Nanay, may sorpresa daw si Itay para sa'yo. Miss Jiang, medyo mapatla ang kutis mo. Baka hindi ka nakapagpahinga ng maayos. Ito ang Future Skin. 377 brighten ng toner at lotion. Pinili ito ni Mr. Chin para sa'yo. Ang mga mata ko, talaga bang magiging maayos na sila? Sa lalong madaling panahon, makikita ko na rin kung ano ang itsura ng lalaking iyon. Jen, yan.
Pakakasalan mo ba ako? Kim Xiao. Ikaw na naman. Jen yan. Nakikita mo na ba ngayon? Hayaan mong magpaliwanag ako. Bakit? Bakit ikaw na naman? Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba sapat na minsan mo na akong sinaktan? Kailangan ba talagang saktan mo ulit ako? Hindi ka ba masisiyahan hanggat hindi ako patay? Hindi, Jen yan. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong hawakan. Jen yan. Jen yan. Pakiusap, hayaan mong magpaliwanag ako. 7 taon na ang nakalipas, hindi ko alam na ikaw ay. Hindi ko alam. Ikaw pa ang nag-asikaso ng huling ayos ko. Ano pa ang hindi mo alam? Ako. Ito, ang pinagsumamo ko para sa'yo. Kapayapaan at kalusugan. Pero binayaran ko ito ng perang ipon ko para lang mabuhay. Kim Xiao. Ayokong makita ka muli. Jen yan. Kung hindi mo maliligtas ang asawa ko, sisiguraduhin kong masasama ang buong ospital na ito sa kanya. Hindi ko na siya pwedeng mawala ulit. Dok, may problema. Nabutas ang puso ng pasyente. Sa aksidente, kailangan nating mag-schedule ng heart transplant agad. Heart transplant? Ganito ka-urgent? Saan ako kukuha ng compatible donor ng ganito kabilis? Gamitin ang sa akin. Kunin ang sa akin. Jen yan. Nabayaran ko na sa wakas ang buhay na utang ko sa'yo. Miss Jiang Nian, pagkatapos mong ma-discharge, siguraduhin kumain ng maayos. Huwag masyadong magpa-apekto at pumunta sa ospital ng regular para i-check ang puso mo. Eldeneth. Doc, pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang nag-donate ng puso ko? Noon, napakalubha ng kalagayan mo. Kailangan mong sumailalim sa operasyon sa pagpapalit ng puso. Sa kabutihang palad, nangyaring may angkop na donor heart ang ospital noong panahong iyon. Tungkol naman sa donor ng puso. Kinakailangan ng aming ospital na panatilihing lubos na kumpidensyal ang pagkakakilanlan ng donor. Nakaligtas ka sa dapat ay nakamamatay. Tiyak na may mabuting darating para sa'yo. Sana ay madala mo ang pag-asa ng donor para sa buhay at mamuhay ng buong husay mula ngayon. Nanay, bakit tayo nandito? Narinig ko na ang mga hiling dito ay natutupad talaga. Pumunta ako rito ngayon para ipagdasal ang mabuting taong nag-donate ng kanilang puso. Tara na. Nandito ba kayong dalawa para maghiling? Sobrang epektibo ng mga hiling dito. Ito ay Nagnanais na makita ang minamahal kong asawa sa aking mga panaginip. Kim Xiao. Chin Xiao. Hindi ba yan si tatay? Bakit lahat ng mga tag na ito sa puno ay sulat ni tatay? Tungkol ba kay Ji Xiao ang itinatanong mo? Pumupunta siya rito para maghiling sa loob ng 7 buong taon. Ang 2,557 na mga hiling na ito ay pawang kay Ji Xiao para sa yumao niyang asawa. kapag buhay pa, hindi mo pinapahalagahan ang meron ka. Kapag nawala na sila, walang saysay na ang lahat ng mga panalangin iyon. Kapag ganyan ang sinasabi mo, maling-mali ang pagkakaintindi mo kay Master Xiao. Noong araw, palagi pumupunta sa bundok namin si Master Xiao para magpatingin kay Mr. Wu Liang. Dahil ipinanganak siyang may dalisay na yang energy at hindi inaasahang mabubuhay ng lampas 30. Sinabi sa kanya ni Mr. Wu Liang, dapat siyang mag-asawa at gamitin ang buhay nito para palitan ang sarili niyang buhay. Pero sa lahat ng pwedeng mangyari, si Master Xiao ay umibig sa bagong kasal niyang asawa.
Kahit na sobrang sakit tuwing nagkakasakit siya. At kahit alam niyang konti na lang ang buhay niya. Ayaw niyang saktan ang asawa niya kahit kunting-konti. Pagkaraan, si Old Man Chin, para mabuhay si Master Xiao, pinagresetahan siya ni Mr. Buliang ng pekeng gamot. At pinagsinungalingan si Master Xiao na, kapag ininom ng asawa niya ang gamot na ito, at nakipagtalik sa kanya, makakaligtas ito. Ganoon namatay ang asawa ni Master Xiao. Pagkatapos ng aksidenteng iyon, muntik nang aipakulong ni Master Xiao ang buong pamilya Chin, sa bilangguan. Pero nakakalungkot. 7 taong nagmakaawa si Master Xiao. At si Mrs. Chin ay hindi kailanman nagpakita sa kanyang panaginip. Siguro, dahil sobra siyang kinamumuhian nito. Nanay, tapos na akong magsulat. Tulungan mo akong itali sa puno? Eldeneth,